Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Yugto ng buhay ay katanungan, bawat tanong ay may kasagutan. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kami laging Pag-usapan natin ang channel Usap Tayo Ozawa. Hello sa mga followers ng channel ni Mag-usap Tayo. Ako po ay isa rin follower niya. Follower, artista. At marami kang matutunan dito sa channel niya. Kasi public service to. Katulad ng updated din kayo kung ano mga nangyayari, kung ano mga ganap sa Japan. Kung ano ang latest na rules and regulations, kung paano papunta din sa Japan. At syempre, dito rin sa Pilipinas, para nababalitaan din ng mga kababayan natin sa Japan kung ano mga nangyayari dito sa Pilipinas. Marami din matutunan dito sa channel ni Vicky Ozawa. Si Vicky ay kaibigan ko na noon pa at marami ako natutunan na rin sa kanya. Tama lang na magkaroon siya ng ganitong channel na makakatulong din sa mga kapwa Pilipino. Huwag niyong kalimutan, tayo ay mag-subscribe at mag-share sa kanyang channel. Salamat! Dela Suarez, ngayon Pinky Suarez. Thank you! Ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Ozawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa, huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Ito Rizanay, kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Pwedeng mag-usap tayo, Vicky Ozawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ingat, ingat. I'll see you soon. Bye. Pero working hard ang lola. Ingat, ingat. I'll see you soon. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas pada
turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di pinakadintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay, kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat, salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin din po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Bagkus, maghalo po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos naghawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Panalangin sa paninimula. Magandang tanghali po sa nakasalamin ako ngayon. Anyway, ayan, may magagalit na naman eh. Sabi nga nila, Ma'am, pwede po ba magsalita na lang kayong diretso? Huwag na kayong kung ano sasabihin nyo. Sorry po talaga. Naging seko na. Masama pa lang maging ganun. Anyway, magandang hapon, tanghali po sa inyong lahat. O sa Shiburi tayo nag-live dahil karamihan po relive ang ibibigay natin for some reason. Gusto ko pong magpasalamat sa mga kababayan natin na nandyan talaga still watching maski relive siya. Maraming salamat po at paminsan-minsan na rin tayong nagbablog. For the meantime, talagang nakakalungkot ang pangyayari tungkol sa India. Una yan, di ba? Yung India, my goodness, nakita niyo na may eroplano, di ba? And then, ang Japan, sabi nga, merong darating na malaking lindol, pero we thank God. Pero ang very sad is, nagkaroon ng parang tsunami sa Texas. Biglaan nyo kasi ang Texas po, yung sa Amerika na Texas, mainit doon. I've been there, napakainit.
ang nangyari pa, I'm sure alam niyo po, yung tubig na umangat is mga bata nandun sa camp. Kaya ang dami ring bata pang hinahanap until now po. Kaya hindi mo talaga masasabi ang pangyayari sa araw-araw ng buhay natin. Kaya talaga mga kababayan ko, malungkot na pangyayari ang mga sakuna na dumating dito sa Japan, dito sa iba-ibang bansa. And even in Japan, di ba nagkaroon ng pananakot nga na dahil yung isang lugar dito sa Japan na sobrang lindol for how many times in one day. At nagtotal ng kulang-kulang 700 in one month ng lindol sa total ng paglilindol araw-araw na ilang beses. And then nagkaroon ng katakutan, nagkaroon ng parang scary uranay ng hula na magkakaroon ng asais. Pero we thank God talaga, always God lang ang nakakaalam po ng lindol, ng pangyayari. Kaya always get ready. Sa Texas naman, yes, ulitin ko, hanggang ngayon ata marami pang hinahanap na bangkay. Hindi na makita. Diyos ko, parang sad. Wala akong boses ngayon, kaya hindi ako masyadong magsasalita. For the meantime, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang aking lagi sinasabi, ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyong tatandaan, hindi kayo nag-iisa. At syempre, magpapasalamat tayo sa kumantanan. Mag-usap tayo, Miss Ladin Rojas. At syempre, ang nag-compose, Mr. Benny Saturno, ang ating mga besi-besi, Direk Dante Brillante Mendoza, Judy Ann Santos, Beverly Cayman, Estela Suarez Jr., and syempre, ang ating RIP, nakakalungkot, Miss Jacqueline Jose. Ngayon papasok na tayo sa buhay mo, hawak mo. Onegaishimasu. Mga kasabihan sa buhay na magbibigay paalala sa pang-araw-araw habang tayo'y nabubuhay. Mula kay Miss Vicky Osawa. Ang tao minsan gustong madaliin ng mga bagay-bagay para lang makuha kaagad ang bawat pangarap. Kesyo ikaw ang laging tama at kung ano-ano pa. Kung ganito ka, magbago ka. Dahil pag hindi, stress at sakit ang magiging epekto nito sa iyo. Gusto mong makatulong sa kapwa-tao at sa pamilya. Ngunit, siguraduhin na hindi mo pinapakilaman ang pamumuhay nila at alam din ng taong tinutulungan mo para sa huli, mas masaya. Ang taong mahaba ang pasensya, maunawain at mapagmahal sa kapwa ay ang taong may mahabang grasya at saya galing sa Panginoon. Hindi man madali, kakayanin pa rin maski anong bigat na hamon ng buhay. Ang importante, hindi ka mainisin para mas pangmatagalan ang kaligayahan ng buhay at hindi panandalian lamang. Magagawa mo at maiaayos ng maganda ang bawat bagay kung mas mauuna ang malawak na pangunawa kaysa sa gamit na emosyon. Kung di ka nila maisip, okay lang, basta lagi mong ipagdasal na wala silang sakit at masaya ang kanilang mga buhay. Ang yaman ay madaling maglaho kung uunahin mo ang paghihiganti kaysa sa pasasalamat. Ang salapi ay malakas makabulag. Hindi mo makikita ang totoong pagmamahal at pagmamalasakit ng kahit sino paman. Hindi lahat ng bagay ay pwedeng biglain, lalo na kung ang pinag-uusapan ay pagkakakitaan at panghanap buhay. Mahirap makita ang ganda ng sagot kung mauuna ang galit, inis at puot. Huwag mo nang hanapin kung sino ang totoo sa inyo. Basta isipin mo na lang, naging totoo ka sa mata ng Panginoon. Kung may tanong ka sa buhay mo, kunin mo sa Panginoon ang sagot kaysa sa ibang tao. Ang tao may mga oras na hindi mo makita ang sagot kung tama o mali. Lalo na kung naririnig mo ay isang panig lang. Kaya naman maging patas ka para maging masaya ang iyong buhay. Kung ayaw mong makipag-usap sa taong kumakatok sa'yo, magsabi ka lang, kaysa pinag-aalala at pinag-iisip mo siya.
Dahil dadamdamin mo rin kung ikaw ang nasa kalagayan niya. Hayaan mo lang kung ayaw sumunod. Alam niya rin naman kung anong magiging resulta, mabuti man o masama. Ang kasinungalingan sa buhay ay hindi magdudulot ng saya. Maging totoo para mas darating ang grasya galing sa Panginoon. Huwag mong idaan sa maliliit na kwenta ang gastusin dahil baka magulat ka. Pag sinatotal mo na, abonado ka pa. Ang bawat ideya na sasabihin natin ay okay lang, pero tandaan din na hindi laging sang-ayon. Dapat marunong din tayong umunawa. Hindi mo minsan masisisi ang mga taong ayaw makipag-usap sa pamilya nila dahil mismo yung kinokontak nilang pamilya ay may nagbibigay ng pagod sa isip mo. Ang bawat ideya na sasabihin natin ay okay lang, pero tandaan din na hindi laging sang-ayon. Dapat marunong din tayong umunawa. Hindi mo minsan masisisi ang taong ayaw makipag-usap sa pamilya nila dahil mismong yung kinokontak nilang pamilya ang mas nagbibigay ng pagod sa isip nila. Huwag kang basta mag-isip ng negatibo sa bawat tanong mo at sinagot ng hindi tama sa iyong pananaw dahil ito ang unang magbibigay sa iyo ng masamang kapalaran. Kung yun ang kanilang pananaw, hayaan mo na lang. Basta alam mo sa sarili mo na hindi ikaw ang nagpaiyak sa kanila. Sa bawat mag-asawa, kailangan ng kalayaang magsabi ng mali ang pananaw mo. Itama natin para maging masaya ang ating buhay. Ang pagsusugal ay isang ahas na gumagapang para dalin ka sa kahirapan. Sabi nga ni James Bond, easy come, easy go. Hindi mo kailangang maging kuripot sa buhay, pero kailangan mong magplano ng mga gastos para lagi kang may huhukutin kapag nangangailangan. Ang tao pag marunong makisama, marunong ding makaunawa sa bawat pag-ugali ng bawat kapwa. Yan po ang mga ginawa nating mga kasabihan in Tagalog. Noong pa po yan, ngayon na almost 2 years na naming na-release. Kundi po ako Kaya, onegaishimasu po, nasa Spotify siya at saka Apple Podcast. Marami po siya, almost 95, 1,000 quotes po siya. 1,000 quotes na ginawa ng inyo ko. For how many years? Alam niyo po, ginawa ko yan. Pag minsan nagigising ako, may naisip ako, bigla iti-take note ko, and then yan, ipinopost ko po yan. Since almost siguro to, umabot din ng 6 years po ata nung ginawa ko yan. 6 years for 1,000 quotes. And don't forget din po, meron din po sa Apple Podcast at saka sa Spotify ng diary tungkol sa mga istorya ng buhay ng mga kababayan natin dito sa Japan na yung mga nangyayari at kung paano natin kahit paano natutulungan. I hope paki-share po at paki-watch po, paki-listen po ang sa Apple Podcast by Vicky Osawa. Siguro ilagay niyo lang Vicky Osawa, lalabas na diba? Anyway, maraming salamat po. Ngayon po, pasok na tayo sa ating commercial. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibig ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga Order na po. Sa ating buhay, malulatas ka. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. May bago kaming anunsyo. Naghahanap ang Gorillas Thrift Shop ng bagong trabahador. Kung naghahanap ka ng trabaho, halika sa amin. Pero bago yan, gusto kong ipakita muna ang type ng trabaho. Iikutin po muna natin isa-isa para sa inyo.
Yan po, nakikita nyo naman mga branded na item na itinitinda rito. Idinidisplay nila na napakaganda. Isa po yan sa magiging trabaho nyo. Sa mga nakikita nyong item na nakadisplay, kailangan maayos ilagay. Mga alak, mga washing machine, lahat po yan ay pinupunasan. Lahat po yan ay tinitingnan. Chine-check nyo yung mga expiry date, chine-check nyo yung mga bagay-bagay na dapat ayusin. Kasi minsan, syempre, ang customer, pag nahawakan, minsan hindi na ibabalik ng maayos at hindi nakapwestong maayos. Yan po ang mga bagay-bagay na itinitinda rito. At yan po, naipakita namin sa inyo ang lugar na napakaganda na naghahanap sila ng trabahador. Kaya 3 lugar po ang kailangan nila, but this time sa Kofu hindi po kailangan. Only places na mamaya babanggitin po ng manager ng kumpanya. At bago ang lahat, syempre habang nakikita nyo yan, gusto ko pa rin pong ipakilala sa inyo ang kumpanya kung paano sila tumutulong sa ating bansa sa Pilipinas, lalo na sa mga bata na talagang nangangailangan. So panoorin po natin ang kanilang ginagawang voluntaryo sa Pilipinas. Malugod kong nakikilala ang kumpanya mula sa Japan na may malasakit at dedication sa pagtulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanilang programa at proyekto, naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga bata at magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanila. Ang ating boss ay isang tunay na kaibigan ng mga Pilipino na may pusong handang maglingkod at magbigay ng suporta sa mga nangangailangan. Sana ito po ay magbigay sa atin ng lakas ng loob na mag-apply na. Dito makakasama nyo ang isang may-ari na may pusong Pilipino at bukas palad na handang matuto at makibahagi sa ating kultura. Sa amin, ang bawat araw ay puno ng kasiyahan. Magandang karanasan sa trabaho. Halina na, samahan kami sa aming masayang paglalakbay tungo sa tagumpay. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng trabaho pa ang ginagawa sa lugar na inyong a-applyan. Dito po ang saya talaga nila. Nagtutulungan dahil ang aming mga boss at ang mga pinuno ay may malasakit at pagmamahal sa kulturang Pilipino. Dito sa aming thrift shop, recycle shop, Gorillas, hindi lang kayo makakahanap ng mga natatanging gamit, kundi pati na rin ang isang pamilya na tunay, kundi pati na rin ang isang pamilya na tunay na nagmamalasakit. Halina maging bahagi ng aming masayang komunidad. Ngayon naman po gusto namin ipakilala sa inyo ang aming masipag at maaasahang manager. Alam nyo, siya po talaga andyan. Sabi niya, nag-aaral pa siya ng Tagalog. Siya magpapaliwanag ng mga detalya tungkol sa mga partikular na tungkol at responsibilidad. ゴリラーズの大工原と申します。この度アルバイトスタッフを募集しております。募集要項は、日本語が話せる方、なおかつ35歳までの方となっております。時給は、1100円スタートとなっております。仕事の内容は、接客、電話応対、商品清掃と、販売、こちらの、業務となっております。アルバイトの希望の方は、当店ですね、富士吉田市と、鶴市、甲府市内にお店がございます。ご希望の店舗まで直接お電話ください。よろしくお願いします。タガログ語はまだ勉強中です。フィリピン人の皆さん、こんにちは。Ngayon na nakilala nyo ang Big Boss, ang manager, tawag na sa numero 0120-000-827. Tawag na!
nakita nyo ang ating mga commercial na talaga naman. Iba-iba, kailangan nyo ng trabaho, kailangan nyo ng sinangag na money, kailangan nyo ng mga services at iba-iba pa. Andyan lang po ang FB page namin, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Ngayon nakikita nyo naman po ang ating newly open Riverside Cafe. Dito po sa Yamanashi, Ken. Babasahin ko po. Ang gusto ko sabihin sa inyo, Riverside Cafe now open in Yamanashi. Something unique. Discover the taste of the Philippines in the heart of Yamanashi. We serve authentic Filipino favorites. Try our corned beef set with rice and eggs. Kumaga sa Consilog. A comfort classic that feels like home. Looking for something truly special? Indulge in one of the world's greatest coffees, Alamid, and experience the melt in your mouth perfection of premium Japanese Wagyu steak. Meron po kaming Wagyu pero per booking lang po ito. Both available by advance reservation only. Please note, we are open by reservation only and not every day. Wagyu beef is reserved in limited quantities. Reserve early to secure your spot. Book your Riverside table now and treat yourself a journey. DM or call to reserve. See you by the river. Ito po sa Yamanashi, Ken. At syempre, meron din po kaming hotel accommodation sa taas po nito. Book lang po sa numero 090-9343-0123. Maraming salamat po. Yan ang ating mga services. At syempre, huwag niyong kalimutan, andyan pa rin po ang ating translation na nag-offer tayo ng 50% discount until the end of this month. So, ang PSA documents lang po ang ating 50% discount para sa mga translation until the end of this month. PM lang po sa FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Book now po sa Riverside Cafe at Riverside Golf Resort para sa inyong Golden Week. Andito po kami. PM lang po. Thank you. Ayan po, medyo may error kami dun sa commercial. Pasensya na po. Anyway, andito po kami. Alam ko magna-Natsuyasumi. So, meron po kaming ino-offer na place to stay here in Yamanashi, Ken. Ito po yung ating dating bahay. Diyan kami nakatira at sa babang opisina na na-build na po ngayon. Riverside Golf Resort. Ibig sabihin po, pwedeng maglaro ng golf, pwedeng mag-practice ng golf, meron pong teacher, by yoyaku nga lang po, by reservation. And also, meron din po siya, pwede kayo mag-barbecue dyan, and pwede kayo mag-kawa asobi. Meron po siyang kawa asobi, dahil yung likod po nito ay kawa, napakagandang kawa, Ojiragawa po, Ojiragawa River. Tanong niyo po sa husband nyo, yan po ang lugar na pwede nyo pag-stayan. Kung gusto nyo pong by family, meron po kaming family room at iba-ibang klaseng room. PM lang po, and meron din pong restaurant, pero booking lang po, by reservation lang po. So kung sino nangangailangan ng place to stay, andito po ang Riverside, teka natatabi niya, ang Riverside Golf Resort. Nasa rin po siya, nasa booking.com at nasa Airbnb. Okay po, thank you po. Ngayon, pasok naman po tayo sa ating one-on-one. Japanese husband ko. Pinakausap po ako sa, pinapunta po ako sa, kasi yung pinakamataas po na doon sa DFA. Para po, pumunta ka dito sa room na to, kausapin mo yung pinakamataas namin kasi ayaw ko po talagang humindi. Oo, dahil. Kaya po pinapunta po ako doon. Kasi yung pinakamataas namin ang kausapin mo. Kung pagbibigyan ka, so ipaprocess natin yung passport mo ng single ka. Yun po, nagpunta po ako. Nag-antay pa po ako ng 3 days po yata. Bago pa po ako ma-escape po. Tapos nung nagpunta na po ako sa DFA, nakausap ko po. Lalaki po siya. Mabait naman po siya. Tapos sinabi, nakita na, binasa niya po yung papel ko, nakita niya po doon na patay na nga po yung asawa ko. So sabi niya, wala na daw, bakit hindi ka pinayagan sa baba? Ayun po ang sabi niya, kasi nakalagay naman na dito, napatay na yung
asawa mo. Sabi niya, bakit hindi ka pinayagan sa baba? Kausapin ko daw po muna kayo. Yun po ang sabi ko sa kanya. Kasi po doon, may inano po siya, ninote po niya doon sa papel na ako yung pangalan ko na pwede na siyang mag-process ng passport po using yung single name. Sobrang tuwang-tuwa po ako noon. Kung hindi ko po yun tinry, hindi ko po yun tinry, baka po hanggang ngayon. Nakakasal. Hindi ka makakasal pa rin po. Opo. So yun po. May ganun din po pala. Dapat po ibihihinto sa first na first step. Dapat po hindi pa pala hihinto. Ganun pa. Ipaglaban mo. Total nasa opo. So yung hope. Tsaka yung hope mo anak and faith. Hope and faith nandun kasi rin. Hindi daw ako. Kasi usually hindi daw po pinapayagan. Mahirap daw po yung case na ganun. Yes. Yun po ang sabi nila. Sabi ko, ito na po, nakakuha naman po ako. Kaya po, nagulat din po sila doon. So, ang ibig sabihin, ang nangyari, kinasal ka sa Hapon. And then, nakipag-iwalay ka sa Hapon. And then, after nun, nalaman mo, namatay na siya. Opo. Diba? Umuwi ka sa Pilipinas. Opo. Pero bago kami sa Pilipinas, sa totoo lang may boyfriend ka, di ba? Na gusto kang pakasalan, kaya lang hindi pwede dahil hindi ka pa nare-recognize, wala pa yung recognition. So pagdating sa Pilipinas, ipinaglaban mo na kailangan bumalik sa pagka-single yung pangalan mo. Na, nag-request ka sa City Hall ng Japan para ipadala yung sa Gifu, yung recontodoki nyo, yung divorce, ano nyo, kasi ito. Opo, yung parang ano po niya, nakalagay po lahat doon. Yes. Nahiwalay na kayo at patay na siya. Opo, nakalagay po lahat. And then, first step ka, nagpunta ka dun sa ano para ibalik sa pagka-single yung pangalan mo. Ang galing. Nakuha ko po yun. Oo. And then, ayaw ka payagan. Opo, ayaw po akong payagan. Doon po sa window po yan sa baba, sa DFA. Oo. And then, after nun, ayun na, pinakita mo. Opo, pinakita ko po sa kanila yung death certificate na po nung dati ko pong asawa. Pinatranslate ko din po siya sa English. Tapos pina-authenticate ko po sa DFA. Galing. Kaya ngayon meron po yung pinakita ko doon. Kaya ngayon single name ka na. Diba? Tapos nagpakasal ka na ngayon sa iyong mahal. At saka po ako nagpakasal sa Kaya ngayon, pag napunta ka sa PSA, yun ang makikita mo. Marriage na talaga sa kanya. Opo. May record na. Opo. Kaya, mag-message ka anak, anong masasabi mo na never give up, diba? Opo. Kahit ang tagal-tagal na. 2019 pa po kami. Palang po kami kinasal. Yan po, isang kababayan natin na nagsalita talagang, di ba po, pag halimbawang pag walang recognition of divorce, hindi ka makakasal. Pero yung sa kanya, yung case niya, ang ginawa niya sa foreign affairs mismo, nag-request siya, ibig sabihin, doon sa baba ayaw siyang payagan. Sabi sa kanya, sige, pumanik ka sa taas, kung papayagan ka, ipoproseso namin yung pagka-single name mo. Ayun naman, nakita nung sa taas, pagpanik sa taas po, yung kanyang kusikitong, pina-English niya lahat, nakita na patay na yung husband niya na Hapon, kaya ayun, napayagan ulit siyang makasal kagad. Kaya maski walang recognition of divorce, nakasal po siya. Ay, teka. Pero hindi po lahat pare-pareho, no? Kaya lang, yan po, may chance talaga na maski wala kang recognition of divorce, pwede ka makasal. Ang maganda po sa kanya na gamit niya na rin ata yung pangalan nung pangalawang asawa niya. Kasi dito po ngayon sa Japan, alam natin lahat na pwede ka naman makasal talaga. Pwede ka makasal. Yun nga lang, maski wala kang recognition of divorce, kahit sino pwedeng makasal, kaya lang hindi mo magagamit yung family name nung pakakasalan mo ngayon. Yun ang difference nun. Although, sa kusikitohong nila, sa family registration, nung pakakasalan mo, andun yung pangalan mo. At ang nakalagay na pangalan mo, yung sa passport mo. Kaya minsan po, yung iba, bago magpakasal, sa pangalawang asawa, dahil walang RFOD, Recognition of Foreign Divorce,
ang ginagawa nila, binabalik muna sa pagka-single name ang pangalan nila. Pagkabalik sa single name, doon sila magpapakasal dito sa pangalawang asawa nila para pagpasok sa kuskitong, kung ano yung nasa passport, kung ano yung nasa alien card, yun ang magiging family name niya, yung single name niya. Hindi na yung unang asawa niya na Hapon, na dinivorce siya o nag-divorce sila. Okay, yan po yung sinasabi natin na RFOD na marami nag-ano, naku, paano yan? Wala akong RFOD. Meron pong mga solusyon. Isa po yan sa kababayan natin na nagsalita, na nagawa niya ng paraan. Hindi siya pumayag, talaga nakipag-usap siya. At napakabait naman po talaga sa foreign affairs. Napakaswerte na ang nakausap niya is nakaitindi, naitindihan siya. Basta explain nyo lang po yung feelings nyo. Andyan naman po siguro uunawain tayo. Basta dala kayo yung mga documents nyo. Hindi pwedeng salita lang o feelings nyo. Kailangan complete documents. No? Yan po yung ating live one-on-one interview. Ngayon po, pasok naman tayo sa mga Q&A. Pasok natin si Miss Hussein. Hi, Miss Hussein! Hi, Miss Vicky. Magandang tanghali pong muli. Long time no see. Oo nga, long time no live. Pasensya na po kayo, Honto ni Gomenasay. Long time na. Ngayon, Miss Hussein, kamusta dyan sa Pilipinas? Ang init? Nag-uulan po ngayon. Huling araw, nag-uulan po ngayon. Bugso-bugso ang ulan. Okay. Dito nga raw sa Japan kanina kausap ko isang client natin. Kasi may pinag-uusapan kami. Sabi niya, bukas uulan. Sabi ko, hindi ako update. Bukas daw, may bagyo raw papasok dito sa Japan. Yun ang balita. Opo, nakita ko nga rin po daw, sabi, parang dyan nga tutuloy yung bagyo. Hala? Dito, bagat lamang, pero ang tuloy yata sa Japan daw po ang bagyong ito. Naku, mga kababayan ko, ayan, may balita pala talaga. I-double check nyo rin po. Kaya magdala na kayo ng payo kung kayo hindi nakasasakyan. Pero maski nakasasakyan, pagbaba mo, mababasa ka, kaya dala ka pa rin ng payo. Okay, Miss Hussein, pasok na tayo sa mga katanungan ng ating kababayan. Anong unang katanungan? Yes, Miss Vicky, sa atin pong unang katanungan, ito po, Ma'am, nag-aasikaso po ba kayo ng Shinkoku? Shinkoku? Shinkoku ng... Tinatanggalan po ako ng tax sa sweldo. Last year po, gusto ko na po sanang magpa-Shinkoku sa tax ko. Wala po kasing lumalabas sa shaksho sa mga bayarin ko sa tax. Ibig sabihin exempted siya sa tax sa ano? Or hindi siya nagre-report. Kasi ganito yan, kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, usually sila nagre-report yan Dalawa yan Either ikaw mag-report o sila nagre-report. Dahil every company rito may accountant. Ngayon, yung mga staff, talagang inire-report yan, Shinkoku yan. Ngayon, pinakamaganda, ang Shinkoku ka mo, pumunta siya sa shack, so dali niya yung mga yung mga payslip. Dadali niya yung payslip niya. Pagkadala ng payslip, sasabihin sa kanya kung saan siya mag-Shinkoku. Either sa James Show or sa City Hall. Shinkoku manager should be on James Show because she said she doesn't have any payment from the City Hall. Shinkoku. Payment? Jackie. It depends. As I told you this morning. Yes. If she doesn't have a lot of income, maybe it's better for her to go to the City Hall. Right. That's easier. Easier. Yeah, with especially the Payslip. Genseng Choshuyo. Yes, Genseng, Sabihin mo sa kanya yon, tama, City Hall siya pupunta, dali niya yung Genseng niya yearly, okay, mga payslip niya. Pero kumuha siya ng Genseng sa mga araw-araw niya. But in case the company didn't report, did the Nemas Jose, there is no need. But she doesn't have any at all, that's why. Maybe, because that's two things. If the company is reporting for her or not, that's why she didn't receive any payment. Because niya mismo kamo sa kumpanya kung Shinkoku siya ng kumpanya. Kung di siya na Shinkoku ng kumpanya niya, siya mismo, dadali niya yung Genseng niya. Oo, yung Genseng niya, alam niya yon, yung Genseng kukunin niya yon, once a year lang yung binibigay sa kumpanya. Kung nawala niya yung Genseng niya, pwede naman siya humingi ulit ng kopya. Yun. Oo, hindi niya kailangan magpatulong, kailangan niya lang pumunta ng City Hall, kayang-kaya niya yan. Okay. Kung kailangan niya ng tulong natin, translation lang, bali interpreter online, pwede natin siya kausapin. Yes, para sa City Hall, ako mag-explain.
Yes, Mrs. A. Okay, thank you, Miss Vicky. Ito po sa ating sunod na katanungan. Matagal na po ako nakatira dito sa apato ko. 20 years na po, pinarenovate po ng may-ari. Kaya tumaas po ang bayad ko. Pero nung magbabayad na po ako this month, bigla naman pong tumaas. Bali, ginawa po, nagbayad lang po ako ng ayos na napagkasunduan po namin ng halaga. Napagkasunduan nilang halaga. Tinanggap niya po ang bayad ko. Pero, kanina lang po, sinuli ang payment ko. At sabi, maghanap na daw po ako ng ibang apato. Hala. Pilit niya po akong umalis dito sa apato. Pero may kontrata po ako na hawak na luma. Salamat po. Pilit na po ako pinapaalis dito. Samantalang on time naman po akong nagbabayad dito sa apato. Nagkasagutan po kasi kami nung sinabi niya yung amount. Di ko po sinunod. Sa akin po, walang problema. Kaya lang po, di po kami nagkakaintindihan. Lagi nang sinasabi na umalis na lang ako dito. Ano po ba ang dapat kong gawin bilang tenant? Ano po ang karapatan ko? Okay. Yung bang keyako nyo is from the Realtor Pudosang? Kung merong gumita sa inyong Pudosang, kailangan magpunta ka sa Pudosang mo. Kung wala kayong Pudosang, yan lang may-ari, pwede kang mag-report. Pero yung kontrata nyo hanggang kailan ba? At saka yung usapan nyo na nung inayos yan, natataasan niya, pumayag ka. Binayaran mo ba? Yun. Pero ang kontrata, depende sa kontrata. Ano ba nakalagay sa kontrata mo? Kasi dito, bawal basta magpapaalis ng tao. Not unless tapos na kontrata nyo. Yun ang alam ko. No? Not unless merong reason kaya kanya paalisan. Halimbawa, kapares ng ibang mga may-ari, sabi nila kaya tayo pinaalis sa guardian, sabi maingay daw, makalat daw, magulo daw, mga ganon, puro reklamo. So, minsan depende yan sa ano mo eh. Kaya ang pinakamaganda niyan, sabihin mo sa kanya, magsusodang ka sa City Hall. Sabihin mo, magsusodang ka sa City Hall o kaya sa NPO. Pinakamaganda yun. Ngayon, kung gusto niya magsodan mismo sa libreng lawyer naman, yung 30 minutes, pwede nating ibigay yung number. No? Yun na lang yun. Pwede nating ibigay yung numero ng lawyer na free for 30 minutes. Yun lang yun. Kasi under na yun ang usapan nila kung ano naging usapan nila. Yun, doon magbe-base yan eh. No? At saka, hindi pwedeng basta magpaalis kung wala naman talagang usapan na certain years ka lang dito, after a year, kailangan na to kasi ibebenta, whatsoever, doon pwede yun. Ang pagkakaalam ko, but still, kung biglaan, bawal yun. No? Yes, Mrs. A. Okay po, thank you, Miss Vicky. Para po sa ating sunod na katanungan, ma'am, umalis ako sa amo ko, pero humanity visa ako. 9 years and 5 months ako. May makukuha po ba akong separation fee sa amo ko? Anong visa niya? Humanity visa daw po. Well, depende yan. Bali, anong klaseng trabaho ba ang humanity visa niya? Depende yun. Kung halimbawa sa mga computer yan, naka 9 years siya, kung wala namang talaga, maganda naman ang ng kumpanya, siguro naman siyang umalis o pinaalis siya? Ang sabi niya po, umalis daw po siya. Umalis siya. Ganito yan. Punta siya sa Hello World. Oo, sa labor. Labor ng Japan, pupunta ka pag ganyan. Pag ganyan mabibigat na case na, sa labor ng Japan, papakita mo yung mga yung mga humanity visa mo, yung residence card, tapos yung pangalan ng kumpanya, etc. Doon na lang siya pumunta ka mo. May mga karapatan pa rin yan. Ngayon, kung umalis siya, siguro ang pinakaano yan, makakakuha lang siya sa sa Hello Work ng, halimbawa, good for 6 months na for the meantime, wala siyang work, di ba? Pero ang visa niya, paano yun? Humanity visa. Ibig sabihin, humanity visa, yun ang nagpapabisa sa kanya. Oo, kasi ibig sabihin, hindi niya sarili visa niya. Galing doon sa kumpanyang yun. Tapos bigla siyang umalis, yun ang question mark doon. Pumunta siya kamo sa Hello Work na lang. Pinakaano yan. Kasi hindi siya resident, hindi talaga na yung sarili niyang visa eh. Kakaiba yan eh. Pero makakakuha pa rin niya ng kung walang trabaho. Itanong niya na sa Hello Work tsaka sa labor. Yes, Mrs. A. Okay po. Sa atin pong ika-4 na katanungan, hingi lang po ako ng advice, paano po ba maipapalagay sa pangalan ko yung bahay? Namatay na rin po kasi ang asawa ko 10 years ago na po.
Yung bahay ba, family house ba yan? Ibig sabihin sa pamilya ba nang galing yung bahay? O mismo silang mag-asawa nagsimula? Yun. Kailangan full information bigay niya. Kasi kung halimbawa, mamanahin niya yan, ilalagay sa pangalan niya, alam ko may tax siyang babayaran. Medyo, alam ko, kung di ako nagkakamali dito sa Japan, mga 30%. Pag halimbawa ilalagay sa pangalan niya, not unless, nagsimula yan sa kanila, ganun pa rin eh. Basta may minana rito, alam ko mga 30% pa rin ang dapat bayaran sa tax. Pero pinakamaganda dyan, pumunta siya sa City Hall. Huwag niya kaagad sabihin na anong dapat niyang gawin. And then may mga soda na libre tayo. Sabihin mo sa kanya, may mga lawyer na libre. Pwede siya magtanong sa lawyer. Bigay natin yung number. Kumuha siya ng appointment, dali niya mga documents niya para makita. Yun. Okay. Yes. Yes, okay miss. po, Vicky. Ito po ang ating sunod na katanungan. Ma'am, pwede po bang makagamit ng international driver's license ang tourist visa dito? Ako po kasi dito sa Yamanashike, nagtanong ako, actually, pwede naman daw. Hindi ko po alam, hindi po ako sigurado with Tokyo and everything. Yung bali po yung anak ko dumating, galing Amerika, under American passport siya, pwede po raw. Hindi ko po alam kung under the Philippine passport, international license, kung ina-allowed nila. Kasi tinanong po ako saang bansa, anong passport. Sinabi ko Amerika, California, sabi pwede. Pero pinakamaganda po, tumawag kayo sa sa driving license office. Sabihin niyo po under the Philippine passport, international license, is it allowed here to drive? Yun po yun. Pero may nagsasabi okay lang naman. Pero mas maigi na po sigurado kasi lalo na ngayon nagkikpit sila ng rules ng driving driver's license dito sa Japan para sa mga foreigner. Okay. Yes, ma'am. Yun po ang masasabi ko. Yes, Miss. Okay po. Ito po ang ating sunod na katanungan. Magto 2 years na po training. Opo. Training na po. Ano po ang need na dokumento? Pwede po ba makapag-visiting relative din sa Japan, yung hipag ko? Nag-i-invite po kasi siya. Gusto po niya akong i-invite dahil kaya lang po, zero tax po siya. Ano siya, training visa, di ba? Yes po. Bakit hindi na lang, kasi imbitahan siya, mag-solo siyang pumunta rito. Kung, ayun nga lang, maraming documents, pera sa bangko, etc. Pwede namang itry, pero yun nga lang, 2 years training visa, hindi pa ako sure. Pwede naman kamang itry. Sabi mong gano'n. Kung halimbawa, sandali lang naman siya pupunta rito, etc. Tapos may pera namang naipon yung hipag niya ba ang nag-iimbita sa kanya? Yes po. Hipag niya. Hipag po, hipag. Oo, yun. Halimbawa, number 1, kung may kakayanan siya sa Pilipinas na mag-apply on her own as tourist visa. Kung wala naman, pwede itong sponsor niya itong hipag niya, pero kailangan kahit papano meron siyang pera sa bangko dito sa Japan. Oo, bakit zero tax? Ibig sabihin, hindi masyado malaki sweldo sa training visa niya. Siguro ganun yun. Pwede naman mag-try, wala namang masama ka mo. Yun lang magiging reason out nun. Kailangan yung mag-iimbita sa kanya, may kakayanan. Ibig sabihin, may pera sa bangko. Yes. Okay po. Sa ating pong huling katanungan, Miss Vicky. Yes. Di nagamit lahat yung visa. Ang question po ba, question ba yun kung mag-a-apply ulit? Magiging question daw po ba yun kung mag-a-apply ulit? Anong ibig sabihin? Misisayin pa ulit. Parang ibig po sabihin, may mga visa siya dati, pero hindi yan nagagamit. Magiging question daw po ba yun pag mag-a-apply ulit siya? Tourist visa. Yes po. Medyo ganon, pero anong klase? Multiple ba siya? O nakailang beses na tour? Hindi siya pumasok, di ba, ng Japan? Hindi po. Ng ilang beses? Yes po. Ngayon mag-a-apply ulit siya. Opo. Tingin ko okay naman. Hindi ako Japan Embassy para magsabing yes, 100%. Pero why not try? Ang tanong lang, ilagay niya rin sa reason letter, ba't di siya nakakaalis? Okay po. Explanation. Explanation, oo. Okay. Kasi syempre, magiging parang
para namang inaan mo kung binigyan ka namin visa tapos di mo naman pala gagamitin. Kung isang beses lang, parang okay lang. Pero kung ilang beses na, medyo kailangan niya ng well-explained. Okay. Yes, Mrs. Hussein. So, yan ang ating mga katanungan. Yes po. Okay. Thank you so much, Mrs. Hussein, and have a nice weekdays. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Yan po ang ating super sister, Mrs. Hussein. Maraming salamat. And syempre, before we end, kailangan ko sabihin natin ang last word na ating, wala kasi ang boss, kaya hindi na ako makapagsalita. Sorry po. Ang ating last word, every time na mag-end tayo, maraming salamat, number 1 sa inyo pong lahat. So keep on watching us at sa mga vlog natin at sa mga services na ino-offer po natin. Andiyan pa rin po ang ating Netflix, pero hindi na po ganito ang size ng ating Netflix. Iba na ang size niya, mas maliit, kaya mas maraming lalagyan po siya, 5 piraso. Okay? Yan po ang ating masabi at ang mga ticketing, translation, etc. At most of all, maraming salamat po sa ating team. Mag-usap tayo, kay manager na nandiyan pa rin, maski pa minsan-minsan hindi ako nakakagawa ng duty ko, sorry. And syempre, maraming salamat sa kay Lord, number 1. Syempre, andyan pa rin ang mag-usap tayo, but we will only have 2 years to go to continue mag-usap tayo. I will be, magbe-break na po tayo at my age. Kailangan magpahinga na. Hindi naman totally magpahinga. Andyan pa rin po yung mga vlog-vlog natin, pero I told myself I can only be online like this in 2 years' time, and that's it. Nakakalungkot man, but I have to say goodbye. Diba? So for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Maraming salamat po. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa.